matindi po yung nangyari sa Kongreso. Para po sa inyong kaalaman, yung tungkol sa ABS-CBN, yung pong ginawa ng Kongreso kahapon, hindi po renewal yan. Bagong batas po yan. Okay? Maliwanag po yung provisional franchise. Kaya ho provisional kasi hanggang October 31 lang. Yung batas na kailang ginawa na binibigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Paano nyo tatanggapin yan? Napakarami po ng panukalang batas na nakabinbin sa Kongreso. Hindi nila tinidiscuss. Yun na nga hong renewal 2014 pa pinag-uusapan yan sa Congress. Hindi nila tinatapos. Tapos kahapon, nagtayo ng Committee of the Whole si Speaker Cayetano at ang pinag-usapan lang ay yan pong panukalang batas na binibigyan ng prangkisa ang ABS-CBN mula ma-aproba ng batas na ito hanggang October 31. So nawala na po yung nasa na yung mga pagdududa na maaaring violation ng ABS-CBN. Iimbestigahan pa nga. Anong nangyari doon? Kung yung magunita, si Deputy Speaker Duterte, anak ng ating Pangulo, ay nag-file ng resolution para imbestigahan ang di umano ay mga violation ng ABS nung sila may mga prangkisa pa. Nawala na yan. Yung proposed renewal, hindi rin natapos. Nag-expired na nga yung kanilang dating prangkisa. Ay yung ginawa ho ng Congress kahapon. At ang author pa ho, siya ho talagang nasa likod ng batas, na panukalang batas na ito, ayan po si Speaker Cayetano. Ipinay niya ng alas 2 ng hapon, bago nag-alas 6 kagabi, tapos na ang second reading. Hindi po yan certified bill ng Office of the President. Pero binigyan nila ng ganong kahabang priority at ganong kahabang oras. Alam niyo itong Committee of the Whole, doon po sa mga ating mga nakikinig at nagsusubaybay, ito po ang ibig sabihin ng Committee of the Whole. Ang Committee of the Whole, binubuo lang yan kapag gusto nilang maglagay sila ng isang cabinet secretary o anumang government official sa national na gusto nilang ilagay doon sa floor para lahat ng membro ng Kongreso ay may pagkakataong magtanong. Kaya nga Committee of the Whole. Lahat ng member ng Kongreso, kung halimbawa 300 sila, allowed silang magtanong sa isang subject na tinatalakay sa floor. Yun ang purpose nun. Pero kahapon po, nagkaroon ng Committee of the Whole, marami namang congressman nasa probinsya. Dahil meron tayong travel ban. Wala pang domestic flight. So kahapon sa Kongreso, kung di ako nagkakamali, mga 20 hanggang 30 lang yung mga congressman. Napakaliit nun compare sa 300. Pero sabi nila, Committee of the Whole yun, dahil yun ang gusto ng speaker. Well, kaibigan ko si Alan Peter Cayetano, matagal ng panahon. Siguro, 2 dekada ka ng kaibigan ko yan. Buhay pa yung tatay niya, kilala ko na yan. Pero ito hong nangyari kahapon, bahala na po kayo kung anong iyong tingin dyan. Pagkatapos na magbuo po ng Committee of the Whole, siya pa yung nag-speech, okay, tungkol sa ginawa niya. Pagkatapos, ini-sponsor na ho nung kanyang kasamahan ang proposed bill na yan na magbibigay po ng prangkisa sa ABS-CBN. Tandaan niyo sinasabi ko, hindi po ito renewal. Ito po ay bagong batas na binibigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Yan po ang layunin niyan. At natapos na ng second reading kahapon. Next week, sa kailang pagbabalik, third and final reading yan. Pagkatapos yan, itatransfer sa Senado, mag-hearing at tatalakayin ng Senado yan. Pagkatapos pag na-aproba ng Senado, ibabalik sa Kongreso, pipirmahan ni Speaker yung batas. At saka babalik ulit sa Senado, pipirmahan ng Senado, Senate President. Pag napirmahan yan, dadalhin na sa Malacanang. Subject for approval ng Pangulo. Ganun pong kabilis ang mangyayari. Pagka nasa Pangulo naman, nasa rules po at kapangyarihan ng Pangulo, 1 month, 30 days. Sa loob ng isang buwan, nandun sa Office of the President ang proposed bill na yan for signature. Pag hindi na pirmahan ng Pangulo sa loob ng isang buwan, automatic batas. Kaya 3 lang ho ang pwedeng mangyari. Pag hindi na pirmahan ng Pangulo sa isang buwan, automatic batas. Pag pinirmahan naman niya, yun ang pangalawang opsyon. Pag binito niya, ayun, sila lang may power, no? Yun lang ho ang pwedeng gawin. Pirmahan, hindi pirmahan, or ibito. Okay, pero pagkatapos po, halimbawa pirmahan ng Pangulo, mayroon pa hong proseso yan. After mapirmahan ng Pangulo, kung pipirmahan yan, bilang bagong prangkisa ng ABS-CBN, meron pang 15 days publication. Sa lahat ng mga major newspaper, para malaman ng taong bayan na meron na ho, yun po yung rules . After 15 days ng publication, yan po'y ganap na batas na dadalhin ng ABS-CBN ngayon ito doon sa National Telecommunication. Mag-a-apply sila ng permit, provisionary authority o permit. Pero pag tinanggap ng NTC yung bagong batas na yan, meron ulit another 15 days publication. Ang purpose naman yan ay para maiparating sa taong bayan at lahat ng mga nasa business
kung sila ay mag-o-oppose, kung sila ay tututol din sa bagong prangkisa. At kahit sino pwedeng mag-file ng oposisyon. Kaya nga meron 15 days para malaman ng taong bayan kung sino bibigyan ng pagkakataon, kung gusto kahit na sinong mag-oppose doon sa bagong prangkisa, tatalakayin po yan ng NTC. May hearing po doon. So 15 days plus 15 days, 1 month. Tapos 1 month sa presidente, so more or less ay 2 months pa ho bago ma-implement ang bagong batas kung yan po ay maa-aproban. Pero ang issue nga dito, ang tanong ngayon, ano nang nangyari doon sa renewal na inupuan nyo, hindi nyo tinapos? Anong mangyayari doon sa resolution na mag-iimbestiga sana ng alleged violation doon sa nakaraang prangkisa? Napakatindi po nung laman nung investigasyong gustong gawin ni Deputy Speaker Duterte at saka Tolentino at saka Eric Goyap. Ano ba ang nando doon? Aalamin nila kung ano yung mga violation tulad ng mga tanong ng iba. Paano ba ito nabalik sa ABS-CBN? Paano ba ang ABS-CBN nabalik sa mga Lopez after People Power ng 1986? Sino ang mga stockholder? Okay? Saan kumuha ng pera ang mga Lopez? Wala naman pera ng mga panahon yun dahil after ng Marcelo, sila po ay bumagsak ang negosyo. Paano ibinalik ng nakaraang administrasyong Cory Aquino sa mga Lopez nang walang binayaran? Magkano ang kanilang binabayarang buwis mula noong 86 hanggang 2014? Marami pong tanong eh. Okay? Ang tanong pa rito ay bakit ang may hawak ng ABS-CBN noong mga panahong yun, 1986 hanggang 2000, o itong kailan lang, ay American citizen, si Gabby Lopez. On record sa Bureau of Immigration. 2002 lang, naging Filipino citizen si Gabby Lopez. Si Gabby Lopez po ay napakatagal na chairman of the board. Siyang may-ari ng ABS-CBN sa matagal na panahon. Yan po yung mga tanong na hindi may paliwanag until now. Yan ang gustong malaman ng committee at saka doon sa resolution at saka ng ibang congressman. Pero nawala na. Dahil nga ito na ang pinag-uusapan. May bago ng panukalang batas na bibigyan ng at least 6 na buwan. Simula ngayong araw na ito, simula kahapon, kung pagsisimulang yan, hanggang October 31. Para po sa inyong kaalaman, bakit po yan ang ginawa ni Alan Peter Cayetano, ang ating Speaker of the House? Kasi po yung kanyang term hanggang October din. Pagdating na October, tapos na po yung kanyang pagiging speaker. Papalitan na siya. Natandaan ba nyo yung hatian? Doon sa 3 years, dapat maghahati silang dalawa, ni Cayetano at saka ni Velasco. Congressman Velasco. So magtatapos na po ang term ni Cayetano sa October. Kaya kung yung babasahin, bahala na kayo kung ano yung interpretation at opinion dyan. Di ba? Parang timing na timing. Sa ilalim ng kanyang liderato, talagang ginawa niya ng paraan na magkakaroon ng bagong prangkisa ang ABS-CBN. Yan ba'y trabaho niya? Bahala na kayo. Yan ba'y kung ano ang tingin ninyo? Yan ba'y papabor sa Malacanang? Papabor sa taong bayan? Nasa inyo po yan. Obviously, pabor sa ABS-CBN. Katunayan kahapon, pagkatapos aproban ng second reading, si Ted Pailum pala, nandun sa opisina ng speaker, naghihintay. In-interview ka agad ng live. Happy na sila. Kita mo naman yung mga nangyari. Ay, trabaho lang po ito, walang personalan. Yan po yung nangyari na hindi ko pwedeng hindi tatalakayin dito. Dahil dito po sa Usapin Bayan, kaya nga Usapin Bayan ito eh. Kaya nga nagbabiral po ito sa araw-araw na ating tinatalakay dito. Kasi totoo ang sinasabi natin sa mga nangyayari. Bahala na kayo kung ano po ang inyong interpretation at opinion sa nangyayari ito. Kaya nga naghahanap din kami ng ibang mga politiko o abogado na pwede hong mag-react sila sa nangyaring yan. Kung sila ba'y natutuwa o hindi. Kaya nga lang medyo ang ganitong oras, medyo hirap tayo magtawag. Mga iba busy, iba tulog pa siguro. Anyway, kung sino man po na mga pwede nating makakausap tungkol dyan. Ayan po yung nangyari sa Kongreso kahapon. Definitely sa Senado, ma-aproban yan. Kung yung mga gunita, majority ng mga senador, pabor sa ABS-CBN. Ay di ba nung last week, meron din provisionary franchise na kanilang pinagkasunduan, 13 na senador. O di ba? So majority na yon. 24 lang sila eh. Ang kalahati, 12. So plus 1, 50% plus 1, majority na. So walang duda kung maa-aproban sa Kongreso ito, maa-aproban din yan po sa Senado. Ang tanong, yung bang mga congressman nasa probinsya, anong masasabi nyo ngayon? Wala kayo, member kayo ng Committee of the Whole, member kayo ng 18th Congress, pero hindi kayo nagkaroon ng pagkakataon sa debate kahapon dahil malayo kayo. Kung meron mang ginamit na social media, pero iba yun eh. Iba yung talaga nandun ka sa floor para ho doon sa inyong participation as representative ng taong bayan. Yun po yung nangyari. Sabi ni Speaker Cayetano kahapon, kaya nag-aabang ako doon sa kanya sinasabi, sabi niya, ang magiging desisyong ito ay desisyon ng taong bayan.
Ang ibig sabihin pala niya, pag nagdesisyon sila, desisyon ng taong bayan dahil sila kinatawan ng taong bayan, parang gano'n ang dating. Kasi nga, kakaunti yung mga congressman ay pumasa na po sa first and second reading. Alam niyo, kung lahat ng batas, panukalang batas, ganyang kabilis ang gagawin nila, o ba'y maraming magagawang batas sila. Isipin mo, ipinail ng alas 2 ng hapon, alas 2:15 yata eh. Pagdating ng alas 6, tapos na. Samantalang ang daming panukalang batas. Alam ba ninyo na yung mga panukalang batas sa Kongreso, mahigit na 1,000 na siguro yan. Tingnan nyo sa index nila. Napakarami po ng mga panukalang batas mula po na mag-umpisa yung 18th Congress. Until now, hindi pa nga ho nakakalendar. Alam yan ito ni MJ Mondear kasi yung reporter namin sa Congress. Alam po yun, magpunta kayo dun sa index, dun ho sa isang building dun sa Congress. Dun po pinapile yung mga panukalang batas. Marami ho, libo-libo nakapile na panukalang batas dun hindi nakakalendar. Pero itong sa ABS-CBN kahapon, ABS-CBN, ipinail lang alas 2:15, bago mag-alas 6, tapos na. Ito pa ho yung isa para sa inyong kalaman. Kaya parang minamadali. Ang Kongreso po ay magko-close pansamantala. Magre-recess na naman sila this coming June 5. So mula ngayon hanggang June 5, may trabaho sila. June 6, sarado na ulit ang Kongreso, babalik sila sa July 26. Paghahandaan nila yung SONA, another State of the Nation Address ni Pangulong Duterte. Ayan, okay? Sige. Ayan po yung mga nangyayari. Bahala na po kayo. Tinatalakay ko lang ho ito para mayroon kayong kaalaman. Malaya po kayo makapag-desisyon kung tama o mali ang ginawa nila. After all, sila po ay kinatawaan ng taong bayan. Kaya ang taong bayan ay merong enough power at kapangyarihan na sila po ay tumutok, magbigay ng mga reaksyon, positibo man o negatibo sa nangyayaring ito. Okay? Wala naman hong personalan dyan sa issue ngayon. Ang atin lang hinahabol dito, ilagay natin sa ayos ang lahat ng proseso. Meron pong mga tanong na hindi masagot. May mga dapat malaman ng taong bayan na hindi rin ho na ipapaliwanag. Di ba? Yun naman ang layo din natin eh.